question po ni Ate Samera ay kung bakit daw pati si Ate Luz binigyan ng mana ng kanyang biyenan pero siya wala daw po. Kayo po, Ate Luz, ay sabi nyo nga Hindi ako kanina, ganun kataray. 15 taon pa lang kayo noon. Nandun ako sa kanila. Nandun na po kayo. Ako po nakakita Okay. talaga ng pangyayari sa buhay nila. Ano po ba ang naging pangyayari sa buhay ni Ate Samera at nung si Odin na kapatid po ni Ate Lemmy? Hindi naman po yan tumira doon kahit kailan sa bahay na yung parang pumunta lang yan siya ron. Hindi po talaga siya nag-ano. Yung mga bata, gaano po kadalas na pupunta doon at Wala, nagbibisita parehas sa lang naman lola sila nila? mag-iina, hindi naman sila nagpapakita ron eh. Kahit nung nagkasakit, hindi talaga namin sila nakita. So nung namatay po si Nanay Clara, nung nilibing, andun po ba sila? Dumating sila? Wala, hindi ko man siya na ano eh. Nung hindi ko rin siya nakita. Noon na lang tapos na po ilibing. Saka po sila nagdatingan ng gugulo na. Nangihingi na Bakit sila po nang gugulo? Nangihingi ng mana daw, yung mga naiwan daw kung pwede raw bigyan silang mag-iina. Yun ang gusto niyang mangyari. So ang pinagtataka po nila, bakit isang beses lamang nga daw po kayo nagpunta at nung may makarating sakit yung doon? matanda, hindi daw po kayo dumadalaw? Paano ako makarating doon? Kahit pamasay man, wala akong pamasay. Nagkasakit na nga po at hanggang sa tuluyang namatay na Hindi ko si po yun Nanay alam. Clara, hindi po kayo nagpunta, hindi rin Hindi kayo ko alam na nagpunta may sa sakit na. libing. Hindi ko po yun alam. Natutulang po, hindi ko po alam. Kasi isang beses na ako nakarating kasi wala akong pera nga po. Ang sinasabi naman kasi ni Ate Samera, wala daw siyang pera para pumunta doon. O dahilan yun, ma'am. Kayo po Kung ang saan ako nagsabi, pupunta, hindi po kayo dahilan. po ang nagsabi sa aming staff na sinampal kayo ni Ate Luz. May testigos po ako. Kailan po Yung nangyari nagkaroon yun? po ng bata. Nung pumunta ako, nagkarang taon, humingi ako kay Tita Libby ng pera para sa bata. Hindi ako binigyan, pinagtabuyan Maldita ka ako. kasi. Pamilya ka sa maldita. Sinampal po kayo? Nandun Sabi ako niya sa hindi kapal. daw po kayo sinampal. Ay, ito, sinampal ako yan. Nagsisinungaling yan. Sino ba yung testigo? Hindi ko makilala yung paepal na yan. Sinampal mo ako. Sino ba yung... Sandali lang po. Sinabunutan Hindi ko nga yan sinampal yung... Hindi kita sinasampal kahit kailan. Nag-aaga na bata. Bilang babae din, Ate Lemmy, Ate Lemmy at Ate Luz, bilang babae din, at sana nauunawaan nyo din po si Ate Samera, yung pinanggagalingan din niya na napakahirap, na alam mong may asawa ka, tapos biglang nawala yung katuwang mo sa buhay, naiwang ka, at yun po ay kapatid po ninyo. So kahit paano, Ate Lemmy, moral obligation na lang na kahit na po ba sabihin ninyong maldita o masama si Samera, yung pa rin pong dalawang batang pinag-uusapan natin ay hindi po malayo sa inyo. Mga pamangkin po ninyo yon. Ang sa akin naman po, bakit po ako ang inuukil-kil niya para magsuporta sa mga anak niya? Hindi na nga po yung suporta. Ang sinasabi ko na lang po dito ay konting awa lang po. Konting tulong. Dahil kung tayo nga po nakakakita ng ibang tao sa kalsada, walang makain, hindi natin kaano-ano, tinutulungan natin kahit paano. Ang sinasabi ko po sa inyo, ang inilalatag ko dito, ang dalawang bata po na ito ay hindi po iba sa inyo. Kung siguro po, maayos naman po sigurong lumapit yung ina, si Samira. Siguro naman po hindi po kami hahantong sa ganitong Tinitiis ko kung ano-anong paninda. Hindi po siya naging mabuting asawa eh. Tinaguyog ko yung dalawang bata para magkatapos Professor sa pag-aaral. Morados, maaari po kayang matulungan po ninyo ako kung paano po pwedeng ipaliwanag ito kay Ate Lemmy. Doon po sa sinasabi kong marahil hindi niya rin naintindihan kung saan naman din po yung pinanggagalingan ni Ate Samera na sama ng loob at sakit doon sa nangyari na ang tangi lamang kasing susi dito ay siya ang kapatid ni Odin. At yun ang taong hinahanap at hinihinga ng tulong nitong si Ate Samera. Ang masasabi ko lang ho dito, kung titingnan natin sa pananalampalataya no, bilang mga Muslim, yung sitwasyon ni Samira na meron siyang 2 anak na iniwanan ng kanyang husband, bilang pamilya, isang pamilyang Muslim, kung tunay tayong nananampalataya sa Islam, ay hindi mo maatim na maghirap, no? Yung bata. Kasi isa sa katuruan ng Islam ay magbigay tayo ng sadaka, ng charity, no? In fact, ang sabi ng Prophet Muhammad,
magbigay kayo ng zaka. No? Out of your income, magbigay kayo ng zaka para walang naghihirap. Sa ibang tao mo ibibigay yun. Ang tanong, kung bibigyan mo ang ibang tao ng zaka, ng charity, ng sadaka, pag may naghihirap kang kapamilya, yun ba ay tama? Sa Islam, hindi. No? Hanggat merong kang kapamilyang nagugutom, obligado mong tulungan yun. Yun ang tunay na katuruan ng Islam. Balang araw, tatanungin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, ano ang ginawa mo? So ano po ang isasagot nyo pag tinanong kayo? Anong ginawa po ninyo, Aling Lemmy? Ang totoo po niyan, so doon po sa natirang 1 million na pera noon, pagkamatay ng mama ko na hinati ko po sa 3 tao, ang isa nga po napunta kay Los. Ang totoo po niyan, meron po talagang akong kusang loob na ibinigay sa mga bata na share. Pero kung ako po ang tatanungin, hindi ko pa sana ito dapat ibigay sa kanila dahil wala pa talaga sa tamang panahon at sa tamang edad ang mga bata. Kailan po ang tamang panahon at Ngayon, tamang edad? Ang ano ko po diyan, ang nakalagay po diyan sa ng mga bata, 300,000 po ang bawat isa sa kanila. So kabuuan po ng 600,000 pesos. So nasaan po ang perang yon, Ate Lemmy? Nasa bangko po, nakadeposit po sa bangko. Kailan po ang tamang panahon na sa palagay ninyong dapat ibigay yon sa mga bata? Gusto ko muna pong makausap ang mga bata bago ko po ibigay yun na mag-usap kami ng masinsinan at ayaw ko rin po na ang pera na yon ay mapunta sa wala at malustay lang ng kung saan-saan. Hindi na po ito mana, hindi na po ito kaparte ng mga anak mo, Samira. Ito ay kusang loob kong ibinigay sa mga anak mo. Ang gusto ko lang mangyari, sana naman gamitin nyo sa tama, lalo na sa pag-aaral ng mga anak mo. Awang-awa raw po siya sa sitwasyon ni Samira at ng mga anak nito. Alamin po natin kung bakit. Narito naman po si Mary Jane Villanueva. Pasok! Ate Mary Jane, bakit po ninyo nasabi na nakakaawa si Ate Samira? At gaano na kayo katagal na magkakilala? Maliit po. Grade 2 pa lang po yung mga anak niya nung lumipat sila sa kapitbahay namin. Oho. Iniiwanan niya po yung mga anak niya. Walang tumitingin-tingin. Kaya ako po naawa, ako na lang tumitingin sa mga anak niya. Kayo po ang tumutulong? Opo, ako po. Mula hanggang ngayon. Ngayon malaki na hindi na masyado kasi malalaki na po sila. Ang sinasabi po ni Ate Lemmy, ang problema daw kay Ate Samira ay medyo mataray, mataas, maldita. May katotohanan ba ang lahat ng yon? Ganun na rin po. Kasi siguro dala po ng paghihirap niya rin sa buhay dahil siya lang ang nagtatagoy sa mga anak niya. Wala siyang katuwang. Ni minsan po ba nakita ninyo si Ate Lemmy na tumulong doon? Hindi po. So wala talagang naging pagtulong si Ate Lemmy at talagang ang sinasabi nga ay nahirapan itong si Ate Samira sa pagpapalaki sa mga bata na pamangkin naman po ni Ate Lemmy. Babalik po ang Face to Face. Nandiyan ang pera. Nasa bangko nakadeposit sa pangalan nila. Yan, 300,000 ang bawat isa sa kanila. Ngayon, ang gusto ko lang marinig sa inyo, kayo ba talagang mag-aaral o pakana nyo lang na mag-aaral para makuha nyo ang perang nagkakahalaga ng 600,000? Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Bartgan of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalayan, Wade. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto